pagkakataong ito, makakausap natin si Professor Edmund Tayaw, President and CEO ng the Political Economic Elemental Researchers and Strategists at Professorial Lecturer sa San Beda Graduate School of Law. Magandang hapon po, Prof. Magandang hapon din sa ating mga tagapakinig. Ano po ang masasabi ninyo dito sa maagang pagdeklara ni VP Sara Duterte ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections? Ang masasabi ko lang at maidadagdag doon sa mga nauna lang sinabi ng ibang mga naimbitahang magkomento ay ito ay siguro ang magiging assumption ko na lang ang plano ng pangalawang Pangulo finally magkaroon siya ng pagkakataon na sagutin yung mga issue na palagi niyang iniiwasan dati, no? At ito yung tungkol sa West Philippine Sea, yung mga espionage activities ng China dito sa atin. Nung nakaraang araw may nahuli na naman sa Zambales, ano, na nagpapanggap na gustong matutong maging piloto. Yung pala matagal ng piloto na trinain ng People's Liberation Army. Nung nakaraang linggo sa Bicol, meron ding sleeper agent na huli, pero wala tayong nadidinig na komento, hindi kay pangalawang Pangulo, hindi din sa mga senador na tila interest ng China ang kanilang pinapahayag, no? At kasama na din dito yung mga issue tungkol sa Parmali, sa Pogo, at iba pa, no? So sa madalit sabi, hindi na po pwedeng sasabihin ng pangalawang Pangulo na hindi niya trabaho magkomento dito sa mga isyong to dahil kung siya ay nagpaplanong maging Pangulo, haharapin din niya itong mga isyong ito. Opo, pero Prof, gaano ka-importante para kay VP Sara na magkaroon ng isang matibay na stand tungkol sa issue ng West Philippine Sea? Kumbaga, importante rin ba ito para sa mga botante? Ilang survey na din naman ang nakita natin at palaging kasama ang issue ng patungkol sa China, lalong-lalo na sa West Philippine Sea na kino-consider ng mga Pilipino na importante pagdating sa politika, no? Kasama ito palagi ng issue pagdating sa korupsyon. Pero ano, Prof, masasabi ba ninyo na good or bad move itong ginawa na to? Kasi marami nagsasabi, di ba, kanina, sinabi, historically, hindi lahat ng mga tataas sa survey or maaga nag-declare ay nananalo. Ano po yung nakikita niyo? Actually, wala pang nanalo sa mga maagang nagdeklara, no? Kahit simula pa kay dating Speaker Mistra, sa yumaong Speaker Jose de Venecia, no, kay dating Speaker at Senador Manny Villar, hanggang kay Vice President Jojo Binay, Leni Robredo, at kahit itong si former Secretary Mar Rojas, no, maaga sila lahat na nagdeklara at hindi pala maaga nagdeklara si VP Leni, ano, pero dahil alam mo, ang pangalawang Pangulo, kahit naman hindi magdeklara yan, ang assumption palagi, tatakbo yan. No, katulad ni former Vice President Noli de Castro, hanggang nung halalan mismo, marami pa ding nag-iisip na siya ay tatakbo. Kasi nga, siya ay pangalawang Pangulo na. So, sa madalit sabi, tingnan natin, baka naman ang iniisip ng pangalawang Pangulo, she will make history, no, by announcing this early, but, will show, perhaps the intention is to show that she really has that popular support and therefore she's confident that she will win the presidency in 2028. Yun nga po, posible po bang estratehiya niya ito para makakuha ng simpatya o lalo na sa susunod na linggo na ang confirmation of charges hearing sa ICC ng ama niyang si former President Duterte at nataon din na nahaharap siya sa impeachment complaints. Kumbaga naghahanap na rin siya ng loyalty check siguro o baka may iba dyan magbabalimbing. Alam mo, ulitin ko, no, kahit naman hindi siya magdeklara, nagsimula naman na ang, actually, kahit bago pa mag-midterm election, nagkaroon na ng reorganizing o nakita na natin kung sino ang loyal kanino, no? Which political personality is identified with which group. So in other words, to my mind,
that's a foregone conclusion, no? But at the same time, yung tawag dito, courting sympathy, no, as you've mentioned, I don't think it will still be significant because again, in the case of the father, that's already with ICC. Kaya nga natatawa na lang ako kapag may mga nagko-comment. Maraming magagaling sa grupo nila no? Mga na nagsasabi na ang ICC daw ginagamit ng gobyerno para mabawasan ang hanay ng oposisyon. Ngayon lang ako nakadinig na ang gobyerno na sinasabi nilang napakahina, sa katotohanan napakalakas pala dahil kontrolado nila ang ICC. Ano? So sa madalit sabi, I don't think that they can do anything that will change, no, the chances of the former president as far as the ICC is concerned. In fact, I would even hazard in saying that I'm sure that they know that it is in their interest that the former president remains there because that will add to their political sympathy from the voters. And Prof, ganito, no, may isa pang senaryo actually, wag makinig ka sa mga commentary sa radio or kahit sa TV, sinasabi, yung noon mo rin, binanggit mo partner, paano kunyari lang, Prof, no, biglang makita niya matatalo talaga sa impeachment at nag-resign si VP Sara. Kumbaga, para hindi siya ma-disqualify matutuloy yung kanyang political ambition. Ano, nakikita niyo ba na pwede talaga itong mangyari, itong senaryo na yan? Sabi nila, reluctant candidate ang pangalawang pangulo pero ngayon, napabulaanan itong lahat dahil nagdeklara na nga siya kaagad. Kaya hindi imposible na pwede niyang isakripisyo ang pagiging pangalawang pangulo para lang siguradong makakatakbo siya sa 2028. At alam mo, para lang maintindihan ng taong bayan, itong impeachment na ito, hindi na kinailangan dumating pa sa impeachment. If the Vice President really wanted to prevent the impeachment, that could have been prevented a long time ago. Pero alam mo, during the public hearings in the House of Representatives, she could have easily explained already all the allegations. But what did she do? Alam mo, bilang pangalawang pangulo, no, she could have at least a modicum, just a part, in other words, a modicum of respect to the institution. Kasi kahit nasabihin natin na puro mga kriminal ang mga miyembro ng House of Representatives, naandun ka bilang inimbita ng mga representante ng mga tao. You're there to face the institution that represents the people. So she could have at least respected that. If dumating doon, naka-earphone, tapos kung magsalita, akala mo kung... sa madalit sabi, kung talagang ginusto niya na sagutin yung mga allegation, she could have easily asked for an executive session. Because it is not an excuse that because the issue is about confidential and intelligence funds that it cannot be audited. No, all public funds are audited and she knows that. Now, if she really just wants to make sure that those personalities listed there and was using the intelligence work of the Office of the Vice President, she could have easily asked for an executive session, pero hindi. Nang bastos siya na nang bastos dun So I don't know really how they are going to face the impeachment trial. But again, if they did not really intend to answer before, now is the best opportunity for them to clear things once and for all. That if she's able to have the impeachment case dismissed, despite the extent of evidence that will be presented, that she will really emerge as a very strong presidential contender. Oo, and yun nga po, pagka nakikinig ka sa mga usapan, yung mga survey ng mga tao, sinasabi nga sa mga surveys na kapag siya ay tumakbo ngayon, ay siya ang siguradong mananalo. Kung kaya't kailangan daw, kung merong contender laban kay VP Sara, kailangan ay yung kaya siyang labanan at talunin. So ano po ang nakikita niyong senaryo? Sino po sa tingin niyo ang maaaring ilaban dito kay Sara? Sa madaling, who can beat her? At this Alam mo, I wouldn't assume that I can even identify who can run against the Vice President. But let me tell you this.
if there's any reason why the Vice President still enjoys numbers, is that one, she's the Vice President. She's not really doing anything of significance. In other words, she's not that busy, and all that she has to do is to go around and make herself popular and known to people every nook and cranny of the country. So talagang hindi siya busy, no? So she has all the time in the world. Pangalawa, dahil wala naman siyang ahensyang pinapatakbo, hindi siya magkakamali, and therefore there's no reason why people will find any reason to criticize her. Third, at sinabi niyo na nga, wala pang lumalabas na kandidatong kalaban, no? Kaya ang sa madalit sabi, kumbaga pupunta ka sa karinderya, isang ulam na lang yung available, yun ang pipiliin mo. Ano? Kaya yun ang rason kung bakit popular pa siya. But consider this. If you consider the numbers of the Vice President, sometime in 2022 to 2023, she was enjoying as much as 70-80%, if I'm not mistaken. Now she's just down to 30%. That tells you a lot. Which means there's still much of the majority na hindi para sa kanya. Okay, nako, maraming salamat po, Professor Ed Tayo. At meron pa, marami pa, alam ko nga yung undecided hanggang sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat sa oras binigay nyo dito Salamat. sa Arangkada Balita. Ingat kayo, sir.